Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, ah, Bicolano Vlogger. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan natin itong balita dito, based sa survey. Kasi mga kababayan, may survey ginawa yung SWS. Mas dumami daw yung nagugutom, dumami ng bahagya, konti man lang po yung nadagdag. Pero ang issue dito, dumami yung mga nagugutom. So, pag-usapan natin, bakit ba ganon? Ibigay ko muna sa inyo, mga kababayan, yung kwento. Yan, sabi rito, yung background pati ng ng balita, yung mga bahay na nakatira sa malapit sa ilog. Sabi diyan, bilang ng mga pamilya na nakaranas ng kagutuman bahagyang tumaas ng 20%, sabi ng SWS. So ito yung tinatawag, mga kababayan, na involuntary hunger. Nakaranas sila ng tinatawag na involuntary hunger or kagutuman. So sabi dito, bata yan sa resulta ng first quarter 2025 survey ng Social Weather Stations SWS na isinagawa mula April 23 hanggang April 28. Ngayon, sa naturang survey, bagyang tumaas sa 20% ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng involuntary hunger mula sa naitalang 19.1% noong April 11 hanggang 15. Sa definisyon ng SWS, ang involuntary hunger ay ang pagiging gutom pero walang anumang makain na naranasan ng isang pamilya ng ilang beses o higit pa sa nakalipas na buwan. With its history, mga kababayan ng SWS, sigurado gagamitin na naman ito na gagamitin siyang issue, propaganda ng mga anti-Marcos groups, lalo na ng mga Duterte. Sasabihin, hindi effective yan yung mga ayuda. Ang problema kasi dito sa ating bansa, yung mga mahilig mag-kritika, yung mga kritiko, wala man pong naitutulong, walang contributions para gumanda yung buhay ng ating mga mamamayang Pilipino. Dapat sana, pag may mga sinasabi ka, may may idea ka kung paano isosolve yung problema. Pero kung kritika ka ng kritika, pagkatapos wala ka mang sinasabing solusyon, ang lumalabas, nanggugulo ka lang. Di ba? Imbes na tumulong. Kasi po, sa totoo lang, ang kagutuman, ang kahirapan, choice yan po ng isang tao. Many times na-discuss natin sa mga vlogs natin, kung gusto mong umangat sa buhay, pag-aralan mo ang buhay ng mga angat, yung mga gumanda yung buhay. So you really have to educate yourself. Tama yung yung graduation theme nung ako ay nasa elementary pa. Hindi ko mo yun naintindihan. Actually, siyempre, bata pa ako. Kala ko kung ano lang. Sabi doon sa graduation theme, education is the road to progress. So, importante, mga kababayan, na i-educate natin ang ating sarili. Hindi man halimbawa na kapag tapos ka sa eskwelahan, hindi man lahat ng edukasyon nakukuha lang, mga kababayan, sa eskwelahan. Sa totoo lang, marami nga mga umasenso sa buhay, hindi man nakapagtapos. Di ba? Sabi nila, dumiskarte kasi niya, madiskarte siya. Sa totoo lang, yung diskarte na sinasabi nila, natutunan nila yung diskarte sa aktual na pakikisalamuha sa tao. Di ba? So natuto siya doon sa mga umasenso sa buhay, dumiskarte na lang. Yun ang sinasabi natin. But still, hindi man siya formal education, ang nangyari, na-educate niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-aaral niya on his own. Paano umangat sa buhay. Yun ang minimi natin, mga kababayan. Di ba nasabi ko sa inyo, may kasabihan, old saying, na pag ikaw ay pinanganak na mahirap, it is not your fault. Kasi siyempre yung magulang mo mahirap, wala ka mang magagawa, lumabas ka lang sa sinapupunan ng iyong ina na mahirap, mula ka sa mahirap na pamilya. So it is not your fault na pinanganak kang mahirap. Halimbawa ko, mga kababayan, mahirap kami. Magulang ko ay
farmer, magsasaka. May konting properties man kami, pero not enough to support my education. Kaya nga ako nag-working student po ako. Nagtrabaho ko as reporter habang nag-aaral pa ako sa college. So determination, yung nanay ko, housewife, so mahirap lang kami. Dahil sa aming kalagayan, nangarap ako talagang determinado na mabago nangyari. So I am a classic example ng sinasabi natin na kung pinanganak kang mahirap, it is not your fault. Pero pag halimbawa, tumanda kang mahirap, namatay kang mahirap, it is your fault. Bakit po? Ang ibig sabihin niyan, hindi ka gumawa ng paraan para umangat man lang sa buhay. Tama po? So, it is your choice. Kung gusto mong umangat, kailangang mangarap ka. And you should be determined na umangat sa buhay. Gumawa ka ng paraan. You have to educate yourself. Kung hindi ka man nakapagtapos, ako, ginapang ko yung sarili ko. Kasi kailangan tulungan ko yung aking magulang. Sabi ng aking magulang, hindi na niya kita kaya na pag-aralin. So I have to stop. 1 semester man lang po ako na tuminga sa pag-aaral. Pero sabi ko sa inyo, yung panahon na yon, parang akong sinukluban ng langit at lupa. Ang akala ko, sabi ko, ito na siguro ang katapusan ng aking pangarap. Yan ang unang pumasok sa isip ko. Iyak ako ng iyak noon. Pero gumawa ako ng paraan kung paano. Sabi ko sa tatay ko, magtatrabaho ko rito for 6 months sa lupa namin. Yung ani, bigyan mo ako ng share. Kasi, just the same, yung ani ng palay, pag tinaani mo sa iba, magbibigay ka ng bawi, yung tawag sa amin. Halimbawa, 10 sako ng palay, yung naani mo, 2 or 3 sako. That is the practice sa amin, 3 sako para doon sa umani. Kasi hindi naman sinisuldan yung nag-aani. Yun ang share ng pag-aani. So sabi ko sa tatay ko, yun man lang yung ginagawa mo doon sa mga ini-invite mo na mag-ani ng ating palay, yun din yung gawin mo sa akin. Para yung bawi na 3 sacks para sa akin, maibenta ko at yung pera magamit ko sa tuition fee. Ganon, dapat may paraan tayo. Pumayag naman yung tatay ko. So tuloy yung aking pag-aaral. After 6 months na tuminga ako, nagtrabaho ako sa tatay ko. So nakita ng tatay ko yung determination. Kaya nang mamaalam ako, sabi ko pa, luluwas ako ng lungsod. Kasi nasa malayong barangay kami. So ano yung purpose ko? Mga kababayan, sa pagluwas ng lungsod, mag-apply ng trabaho. Ayon, natanggap ako as reporter. Hindi ko nga po malaman kung bakit natanggap ako. Student reporter. Nagsimula ako as student reporter. O ito ako ngayon. The rest is history, mga kababayan. Nabago ko yung aming kalagayan, yung aking kalagayan. Bakit? Determination. Nangarap, determinado, gumawa ako ng paraan. Kaya ang kahirapan po, depende yon sa mindset mo. Depende yon sa iyo. So magugutom ka talaga. Yung hunger na sinasabi, involuntary hunger, naranasan ko yan. Noong akong, nang bata pa ako po, lalo yung tinamaan ng matinding drought, yung sakahan namin. So walang ani. You see, yung nagbahalan yung bigas nung panahon pa ng tatay ng ating Pangulo, Marcos time, nagkaroon ng matinding drought, tag-init. So walang maani, pati yung koprahan namin, yung mga tawag dito, yung mga bunga ng niyog, ganito na lang ganito kaliit. Wala talaga. So that was the time na napuwersa talaga ako. Kinausap ako ng tatay ko, hindi na niya kita kayang papag-aralin. So yun ang sinasabi natin, sinishare ko itong kwento because of this story na ang sabi, tumaas ang bilang ng mga Pilipino na nakaranas ng tinatawag na involuntary hunger o nakaranas ng kagutuman kasi walang makain. You learn to ito yung advice ko sa mga
nakakaranas ng ganitong trial sa buhay. Do not give up. At saka wag kayong asa ng asa sa gobyerno kasi ang gobyerno nagbibigay lang siya ng opportunity, yung mga serbisyo, mga tulong sa mga magsasaka, yung DOLE tumutulong sa opportunity na mabigyan ng trabaho, TESDA, ganon. Pero yung pag-asenso sa buhay para umangat kayo, that is our obligation, personal obligation ninyo yon. Ang gobyerno, kumbaga, yung mga health services, para hindi tayo mahirapan, yun ang ginagawa ng ating gobyerno. Yung mga kalsada, ginagawa nila, tulay, etc. Para yung mga tao, hindi mahirap yung pag-transport, yung tinatawag na farm-to-market roads ng mga ani nila, mapabilis. Di ba? Kukonstruct ng mga eskwelahan para may classrooms para doon sa mga mag-aaral. So that is the job of the government. Pero yung paangatin mo yung buhay mo, paano ka umangat para umasinso sa buhay, it is your obligation, personal obligation ng mamamayan. Ako po, hindi ako umasa sa gobyerno. Kahit gaanong hirap ng buhay naming dinanas nung panahon, ni minsan, hindi ako dumulog sa munisipyo, sa barangay, para humingi ng tulong. Pero bakit? Na-overcome natin. Na-overcome ko. Ang rason yan, nangarap ako at naging determinado na makamtan, maabot yung aking pangarap. Mindset po. You have to acquire the mindset of the rich people. Rich mindset. Poor mindset. Kaya mga mahihirap po, inubos kasi ninyo ang panahon ninyo sa mga bagay na walang kabuluhan. Ang tawag dyan, poor mindset. Di ba many times, nasabi ko sa inyo, in fact, sa ating, yan ang rason kung bakit itong podcast natin, itong Life with Dan TN, dinesign natin ito. And at the end of my podcasting, lagi kong sinasabi, lagi nating tandaan, sabi ko, you become what you believe. Kung ano yung paniwala mo ng isang mahirap ka. Maghihirap ang buhay mo kasi yung paniwala mo, yung mindset mo, mindset ng mahirap. Kaya itong mga na-interview ng SWS, sigurado po ako, ang mindset nila kasi, mindset ng mahirap. Kaya sila naghihirap, kaya sila nagugutom. Palitan ninyo yung mindset of the poor with mindset of the rich. Yun lang ang paraan. You have to unlearn things na natutunan ninyo. Yun ang naituro sa amin. Nag-seminar tayo mga kababayan para ma-acquire natin yung mindset ng mga angat sa buhay. Huwag ninyong kaingitan yung mga umangat sa buhay. Pag yung kakilala ninyo, kamag-anak ninyo, neighbors ninyo, kapatid ninyo, o kung sino-sinong kakilala ninyo, umangat sa buhay, huwag ninyong kaingitan. You have to appreciate them. Yan ang mindset ng mayaman. Ang mga mayayaman po, yumaman sila kasi hindi sila imbitero. Do not envy. Kasalanan yan sa Bible po. Ang gawin ninyo, imbis kayo na mainggit doon sa umangat sa buhay, ang dami ditong nainggit sa akin. Kasi nagtitinda-tinda daw ako ng You see, mindset of the poor. Bakit kayo naiinggit, nagagalit sa pagtinda-tinda ko kung ano-ano? Yun ang nagpaangat sa amin sa buhay namin. Kaya lahat ng mga pagkakautang namin, loans, pati itong bahay, nabayaran namin sa pagtinda-tinda. Alam ba ninyo yun? Ganon ang nangyari. So, imbes na mainggit kayo, yung mga bashers ko, magtanong kayo sa akin. Tanong ninyo, paano ko nagawa na yung pagtinda-tinda, nabayaran namin yung lahat naming mga pagkakautang. Para gayahin ninyo dapat. Yun din ang ginaya ko din ito sa mga nagtitinda-tinda online. Kasi using this platform, sabi ko, kung uubusin ko lang naman yung aking panahon sa kaka-Facebook, ano yung pakinabang ko? So yung Facebook as a platform, tapos itong YouTube, ginamit ko sa pagtinda-tinda. O ito na po.
Gumanda yung buhay namin, nakakapag-travel kami. Ito, kinikwento ko sa inyo, hindi para magyabang, para maging inspirasyon ninyo. Kasi pinag-uusapan natin dito, involuntary hunger. Paano ba masolve yung problemang ito? Mindset lang po. Palitan ninyo ang mindset ninyo ng mindset ng isang progressive mind. Rich mindset. Ano yung alimbawa ng poor mindset? I-simplify natin. Nagtatrabaho ka. After na magtrabaho, may pistahan, nagpipiesta. Siyempre sa pistahan, may inuman. Napainom. Nang mapainom, mag-umaga, nag-inom. Hindi na nakatrabaho. Masakit yung ulo eh. So, sayang ng panahon niya. Sayang ng susunod na araw. Kasi di siya nagtrabaho. Anong gagastusin mo sa susunod na mga araw na sinayang mo yung susunod na araw na dapat nagtatrabaho ka? That is a poor mindset. Rich mindset ng isang negosyante. Trabaho siya ng trabaho. May pistahan. Imbis na mag-inom, nagbenta ng iinumin. Negosyante, nag-supply. Ako na niyan supply sa inyo diyan sa barangay kasi may pistahan. Nag-supply siya ng mga inumin na ikinalasing nung poor mindset. So, nasa kabilang fence siya, mga kababayan. Sabi nga, he is actually on the other side of this spectrum. Life spectrum, mga kababayan. Siya yung nagsusupply ng inumin. So habang inom na ang inom yung poor mindset na manggagawa, yung isang manggagawa, nakipiesta din siya eh. Pero siya yung supplier ng iinumin. Kumita siya. Yumaman. Nakita na ninyo? So ang pag-angat sa buhay po, nasa mindset, depende yun sa ginagawa mo. Kung ang ginagawa mo sa araw-araw, humilata, possibly yun ang sitwasyon nitong mga nagsabi na nagutom sila. Ano ginagawa mo? Bakit ka nagutom? Di ba? Maghanap ka ng pagkain. Sabi sa Bible, ang hindi magtrabaho, huwag kumain. So, kailangan talaga magtrabaho. Bawal ang kumain na hindi magtrabaho. That is in the Bible. Ibigay ko sa inyo yung bersikulo. Yan Genesis chapter 3 verse 19. Ano sabi diyan? Sa panahon nito ng creation ng tao, nilalang si Adan. Ito ang sabi ng Diyos. By the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground. Since from it you were taken, for dust you are, and to dust you will return. So ano ang ibig sabihin? Ano ang ibig sabihin nun, mga kababayan? Sa iyong pagpapagal, sa iyong pagpapawis, sweat, pagpapawis, doon ka lang kakain hanggang sa ikaw ay mamatay. Kailangang magpagod ka, magtrabaho. Ako po, nag-retire ako sa mainstream media. Anong ginawa ko? Nagpahinga ako? Naghilata na lang ba ako? Hindi. Nagtrabaho pa rin. So, ang ginawa ko, yung aking ginagawa sa mainstream, ginawa ko dito sa bagong platform. Using YouTube, using Facebook. Nagbinta-binta. Hindi ako nahiya kasi ano ang ikakaya ko? Marangal na trabaho ito. Hindi man tayo nagnanakaw. Kung nagnanakaw tayo at nagsamantala sa ibang tao, para lang mabuhay, yun ang masama. Pero ito, this is, marangal ito pong trabaho. Di ba? Bagong karir, bagong profesyon, vlogger. Di lagi kong sinasabi, ako si Dante Maravillas, vlogger, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. You should be proud sa kung anong profesyon na pinasok mo para may pang-support tayo sa ating pangangailangan ng ating family. Kailangan tayong magpawis. Siguro nakahilata na lang.
Nagugutom siya, hindi man gumagawa ng paraan para makakain. Di ba? Gagawa ka dapat ng paraan kasi kailangan magpawis ka. At ang sabi sa Bible, mga kababayan, 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, huwag pakainin ang taong tamad. Pumaroon ka sa lamgam. Ikaw na tamad, masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka na bagaman walang pangulo, tagapamahala o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-init at pinipisan ang kanyang pagkain sa pag-aani. Di ba matandang kasabihan? Galing po yun sa Bible. Tularan mo ang lamgam. Sila'y naghahanda para sa tag-ulan. Ano kayo ngayon? Yan ang problema natin po, karamihan sa ating mga Pilipino. Reklamador. Yun ang poor mindset po. Laging may reklamo, laging may puna sa gobyerno, pero wala man siyang contribution na ginagawa para sa kanyang sarili man lang sana. Yung disiplina nga lang. Di ba? Sabi ng matandang Marcos, sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Walang disiplina eh. Disiplina na lang sa sarili. Pag wala kang disiplina sa sarili mo, hindi ka nga makapag-ayos kahit sa bahay mo, kahit sabihin pang maliit yung bahay mo. Hindi mo magawang mag-ayos kasi tamad ka. Talagang di ka asinso sa buhay. So you have to acquire the rich mindset. Iwaksi natin ang poor mindset. Unang poor mindset yung reklamador. Sige lang ang reklamo. Wala mang ginagawa. Mainggitin sa kapwa. Pag nakita yung kapitbahay, umasenso, masama na ang tingin. Imbes na kausapin, pare, umasenso ka na, congratulations. Dapat ganun ang attitude ng isang rich mindset. Congratulations, umangat ka sa buhay. Pwede mo ba na maturuan man lang ako kung paano umangat din sa buhay? Sabi nga, sabi ni Susan Roses, huwag mahiyang magtanong. Kopyahin mo. Di ba? Lahat man kopya, sabi nga natin. Yung Jollibee, kopya sa McDo. Di ba? Yung SM, kopya sa Walmart. Ganun lang. Yung Southeastern Drug, iwan ko sino yung nauna. Malamang kopya sa Mercury Drug. Kopya lang po, mga kababayan. Kasi tayo, kopya din sa image ng Diyos. Kopya man lang. Para umasenso sa buhay. At huwag mainggitin. Yan ang turo ko po sa inyo. Effective sa akin. Malamang sa malamang, magiging effective po sa inyo. Ang dami kong tinuturuan ng mga kakilala ko. Ang problema, poor mindset sila. Hindi nila makuha eh. At ang tingin nila, kung nagkikwento ako sa kanila, nagyayabang ako, mayabang na si Mr. Maravillas. Grabe niya, hambugiro na. Ayaw ko na ako lang ang makakuha ng teknik. Nakuha ko ito, nakopya ko, naturuan ako. Huwag mahiyang magpaturo sa marurunong kahit mas bata pa sa'yo. Naturuan ako. Nabago yung aking mindset. Kaya nabago yung aking buhay. Yung aking pananaw. Yun po ang sekreto. So, yung mga kinausap kong tao na sinishare ko yung aking experience is the best teacher. Hindi man po magawa kasi siguro duda sa akin, mayabang na niya si Mr. Maravillas. Hindi, wala tayo magagawa. Ayaw man ninyo makinig sa akin. Ako, nakinig ako. O, di na bago yung buhay ko. Di ba? You have to listen to people na maganda ang buhay. Di ba? Pag hindi ka nakinig sa mga taong maganda ang buhay, hindi gaganda ang buhay mo. Sigurado yan. Kung ako hindi nakinig, nanatili akong magsasaka na mahirap, walang makain. Hindi sana ako nakapagtapos. Hindi ninyo ako kilalang ganito.
Hindi ako naging vlogger. Hindi ako naging broadcaster. You see, nangyari yon kasi binuksan ko yung aking isipan sa mga ideas na mga katulong na mabago ang aking kalagayan. Kaya ulitin ko sa inyo, if you were born poor, matandang kasabihan na to, it is not your fault. If you die poor, it is your fault. Ang ibig sabihin yan, wala kang ginawa. Di ka gumawa ng paraan para gumanda yung buhay mo. Ulitin ko yung sinabi dito sa Bible. Tularan mo ang langgam. Be like the ants. They prepared for the rainy days. You see? Biblical. Kita ninyo yung mga langgam? Wala man silang pangulo, walang gobyerno. Yan o. Huwag pakainin ang taong tamad. Pumaroon ka sa langgam. Ikaw na tamad, masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka. Na bagaman walang pangulo, tagapamahala o pinuno, naghahanda ng kanilang pagkain sa tag-init at pinipisan ang kanyang pagkain sa pag-aani. So ang ibig sabihin mga kababayan, mas matalino pa sa atin, sa mga nagugutom. So yung mga taong nagsasabing nagugutom siya, mas matalino pa sa inyo yung langgam. Yung langgam po, hindi yun pinag-aral. Walang grade 1, grade 2. Walang nakatapos ng high school, college. Hindi yun nag-aral. May nagutom sa kanila? Wala. Wala ding gobyerno. Walang pinuno. Walang tagapamahala sa kanilang buhay. Pero bakit hindi sila nagugutom? May narinig na kayo, mga kababayan, sa lahi ng langgam, kasi yung langgam, tulad din natin ng mga tao, iba-ibang lahi din. May hantik, may aringgawan, may itim, may pula, may maliit, may malaki. Yan ang langgam. Iba-iba din. Just like people, just like human beings. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, may narinig na kayo, may nabalitaan na kayong langgam na gutom at nagreklamo sa gobyerno? O, di ba? Mga kababayan, wala. Yung turo nga ng Bible sa atin, mga kababayan, tularan yung langgam. So, ang ibig sabihin, mas matalino yung langgam sa atin. At yung langgam, masisipag po. Nakita ninyo, walang tigil. That's ang tawag ng mga langgam po, the sweepers of the earth. Kasi yung mga mukmok, yung mga tira-tira, na kita ninyo sa lamesa ninyo, sa misa ninyo, yun. Pag may natira kang mukmok ng kanin, yung kanin, mga rakdag yung tawag sa amin, maya-maya niyan, may langgam ng hahakot, napakasipag nila. Walang tigil sila, mga kababayan, araw at gabi. Walang tigil sila sa kakahanap ng pagkain nila, hinahakot nila doon sa kanilang tirahan. Napakasipag ng langgam. Yun daw ang dapat nating tularan. Tingnan ninyo, hindi sila nagugutom. Hindi sila makalabas sa tag-ulan. Nagre-ready sila sa panahon ng tag-init. So that sa panahon ng tag-ulan, hindi na nila kailangan lumabas. Parang yun dyan sa Amerika, sa Canada. May panahon lang na pwede silang libreng lumabas. Pag panahon ng tag-yelo na, nasa loob na lang ng bahay. Dapat ganon. Ganon po tayo, dapat. So, naintindihan na ninyo, mga kababayan. Basahin natin yung mga reactions dito po. Sabi dito, ni kalmahan mo lang. Ang kulit, ano bang bahagya? Wala namang nagbago sa sitwasyon at kahit anong kayod ng mga mahihirap, ganon pa rin. Kahit dahil sa mataas ng bilihin, tapos sasabihin ng mga utak, syabo, magtrabaho ta, ina, mga taong ba, mga tumambay kung may makain ka pa, Diyos ko. Yan ang classic example po ng mga pananalita ng poor mindset. Puro reklamo. O, di ba?
Yung mahal na bilihin po, pag may pera ka, hindi mo man kailangang magreklamo. Tingnan niyo yung mga mayaman, kahit mahal yung bilihin. May narinig kayong reklamo? Di ba wala? Kasi kaya nilang bumili. So, anong dapat mong ginagawa? Humanap ka ng humanap ng opportunities na yung purchasing power mo tumaas. Di ba? Hindi mo kailangan ng 20 pesos na bigas kasi kaya mo kahit 100 pesos pa per kilo ang bigas, kaya ng mayaman bumili niyan. So, ang dapat na gawin mo, you have to adapt the mindset of the rich para kahit magmahal ang bilihin, wala kang reklamo. Tingnan ninyo yung mga mayaman na bansa. May reklamo sila sa inflation? Wala. Tayo man lang kasi mahirap na bansa. Bakit tayo mahirap na bansa? Karamihan sa atin kasi poor mindset. Hindi naturuan ng tama. Tingnan ninyo sa Israel, wala silang reklamo. Rich mindset sila, gawa lang ng gawa, kahit may gira po, bumagsak yung economy ng Israel. Hindi. Kahit may gulo, naka-adapt sila sa gulo kasi more than 2,000 years na nilang nararanasan ang away. Lagi silang ginigira ng mga neighboring countries nila. Di ba? Pero tingnan ninyo, umangat sa buhay. Pag-aralan ninyo kung bakit. Yung mindset nila kasi iba. Hindi sila nagpapatalo sa problema. Tambak yung problema nila, di ba? Gusto nga silang i-wipe out from the face of the earth. Ano ginawa nila? Lumaban sila. Hindi yan. We will fight for our existence. After na matapos yung yung 12-day war, balik sila, bukasin na ng tindahan, balik sila sa pagtatrabaho. Kaya yung ating mga OFWs na nandun, na sana pinapauwi ng ating gobyerno, kaya hindi nag-impose yung ating gobyerno, yung ating Pangulo, ng force repatriation. Voluntary lang. Ayaw nang umuwi. Bakit? Tapos na yung gera. Balik sa dati yung kanilang buhay. O di ba? Israel na yan. Laging may threat sa kanila. Pero bakit maganda yung buhay nila? Mindset of the rich. So, nagets na ninyo kung bakit may mahirap, may mayaman. May mahirap at mayaman kasi yung mayaman, rich mindset. Yung pobre, poor mindset. Sabi ni J. Mark Alisa Faye, dumami kasi tamad, naghihintay na lang ng ayuda. Abay, kilos-kilos din para di magutom. Tama. Naghihintay na lang ng ayuda. Umasa na lang sa gobyerno. Huwag kayong asa sa gobyerno. Tulala rin nyo ang lamgam. Yan, sabi diyan sa Bible. Yung lamgam, wala mang gobyerno, walang edukasyon, hindi nagugutom. Nagtatrabaho kasi. You see? So, tama ito. Si Renato Padlan, Payupay. Tamad lang ang taong nagugutom. Sabi ni Tope Collectors, ang ayuda ay nagbubunga ng maling pag-asa. Yung ayuda, ang purpose kasi ng ayuda, pantawid, di ba? Pantawid. Para makatawid lang, inaakay ka na ng gobyerno. Pero tinuturuan sila na maghanap buhay. Sabi, di ba? Do not give them fish, but teach them how to fish. For if you give them fish, you are just feeding them for a day. But if you teach them how to fish, you are feeding them for life. Yan ang ginagawa ng ating gobyerno. Yan ang ginagawa ng DSWD. Nakita ninyo yung imbornal girl, binigyan ng 80,000. Ang daming nainggit to. Binas. Pinagalitan. Pati yung DSWD. Bakit daw binigyan? Binigyan po, hindi man binigay yung 80,000 na isahan. Binigyan ng kapital 80,000. Pero yung 80,000 na kapital para sa tindahan, tinuruan, dumaan sa seminar, tinuturuan kung paano magnegosyo. Yung para hindi lang yung 80,000 konsumihin niya maubos. Ganun po, teach them how to fish. Kaya lang yung kwento na lumabas na yan pala ang ginagawa ng gobyerno.
naging dependent na sa ayuda. Yung imbornal girl niya, pasok din na tayo niya sa imbornal. Poor mindset. Gusto din pumasok sa imbornal para daw mabigyan ng DSWD. Ang hirap niya yung trabaho namin, hindi kami magka 80,000. Pagkatapos, yung pumasok lang sa imbornal. Sabi ko sa inyo, huwag kayong mainggitin. Pwede din kayong pumunta sa DSWD, sa DOLE. May kapital silang binibigay. Pero kailangan turuan kayo muna. Kasi pag hindi, maubos yung kapital. Paulit-ulit lang. Balik kayo sa paghihirap. Kasi po, ang pagpaasenso sa buhay, mindset, pag hindi mo na-acquire yung tamang mindset, wala. Di ka asenso. Yun ang inuna ko po. Sabi ko, bakit sila mayaman? Ako mahirap. So, nakipaghalibuylo ako sa mga angat sa buhay. Kinausap ko sila. Gusto mo niya, magtinda-tinda ka kasi wala man anyang empleyado na yumayaman. Di ba? May nakita na kayong empleyado, retire, yumaman? Wala po. Kumbaga, yumaman siya, nagnegosyo habang nag-empleyo. Pero yung pure siyang empleyado, hindi, wala. Hindi yan yayaman. So, you need to engage in business. Kailangan mo talaga magnegosyo. Yung empleyado po, negosyante din siya, pero yung ninonegosyo niya, yung sarili lang niya, yung service niya, offered to the company. You have to multiply yourself dapat. Na hindi lang yung serbisyo mong ino-offer mo bilang empleyado sa company, ang source ng income mo. Yan ang gusto kong ituro sa inyo. Walang masama maging empleyado. Walang masama. Pero matuto kayo na hindi lang binibenta ninyo yung serbisyo, yung inyong pagtatrabaho. Hindi lang yun. Di ba? May ibigay ako sa inyo na magandang example. Isang teacher po. Ito. Report ng GMA News. Balitang Bayan. Ayan na. Sabi dito, guro, kumikinang ang kita sa pinasok na negosyong alahas na ginto mula ni loan na 50,000 pesos. Ayan o. Nagbinta-binta siya. Na-feature ni, sino nga to? Susan Enriquez. Ayan o. Si Susan Enriquez yung nag-feature nito. Maganda. Si Susan Enriquez po, nagnegosyo na rin. Kaya yumaman na rin ito. May resort siya, farm resort, mula sa kanyang sa kanyang pagpapagal bilang reporter for many years already sa GMA. So pasiguro siya ng kanyang retirement. Hindi lahat ng panahon nandun ka sa pag-i-empleyo sa GMA. So kailangan niya mag-ipon at nag-establish siya ng sarili niyang hanap buhay, farm resort. Yan po ang mindset na acquire ni Susan Roses, yung tamang mindset. Nakita ninyo, yung iba, after retirement, naghirap. Ang mga artista ganon, hindi nagpasiguro ng kanilang future. Kaya lagi kong iniisip noon, nung nasa mainstream pa ako, sabi ko, kailangan kong mag-isip ng aking magiging retirement, na sa pag-retire ko, kaya nag-retire ako age 50, may lakas pa ako, mga kababayan, para sa paganda, para sa future. Di ba? Sa pagtanda. So napakaganda itong balita, mga kababayan, dahil sa madagdagan ng kita para sa mga pangangailangan ng kanyang pamilya at mga anak, isang guro ang pinasok ang pagbibenta ng mga gintong alahas bilang side hustle. Mula sa puhunang 50,000 na galing sa kanyang salary loan, kumikita na ngayon ang kanyang negosyo ng hanggang 7 digits kada buwan. Mas malaki pa sa sweldo niya, 7 digits kada buwan. You see, nung una, pa isa-isa yung binibenta niya. Hanggang sabi niya, hanggang kinarir na niya ang pagla-live selling ng alahas sa halagang 50,000 na salary loan. Inumpisahan ni Madam Ayam na bumili at mamuhunan ng gintong alahas. Sabi niya, yung one item ko na inangat ko during the live, unlimited number of people ang nag-mine sa item. So nakita ko yung kagandahan at opportunity ng live selling.
Minamaliit ninyo yung mga online sellers. Ang daming yumaman na online sellers po. Si Rosmar, multi-millionaire na. Kaya lang medyo naging mayabang na. Display ng kanyang kayamanan. Yan ang mali doon, mga kababayan. Yung pag yumaman ka, display ng iyong kayamanan. Naging mayabang. Dapat, be humble palagi. Sabi nga, di ba? Lagi lang nakaapak sa lupa yung mga paa. Huwag lalaki yung ulo. Ayun ang hindi ko ginagaya po. Yung ganong mga pag-ugali. Nakakaya. So malaki yung opportunity sa live selling. Maaari nang makabili ng tunay na ginto sa presyong $299. Umura lang yung ginto kasi manipis lang. Pero kung gusto ng maisangla at pwedeng gawing investment ang bintahan, maaari nang makabili sa halagang $499. Nanggagaling ang mga gold jewelry na ibinibenta ni Madam Ayam sa Ongpin, sa Maynila, sa China at sa Saudi Arabia. May dalawang klaseng ginto na inaalok si Madam Ayam, Saudi at Japan Gold, na mayroong 18, 21 at 24 carats. Pagdating sa kanilang production house, walang tigil ang pagbabalot ng mga parcel na madalas na sitwasyon sa tuwing nagbibigay sila ng discount voucher sa kanilang mga customer. Sa kabila nito, may hamon pa rin si Madam Ayam sa pagbibenta ng ginto, gaya ng mga puna na peke umano ang kanilang mga alahas at maliliit itong tingnan. Kita ninyo? Hindi po naiwasan yung taong inggitero. Kahit kita ninyo sa akin. Kaya hindi ko pinapansin yung mga bashers ko. Mamatay kayo sa pangbaba sa akin. Hindi ko papansinin kasi yung mga negativities, mindset dapat never na patulan mo yung mga negativity sa buhay. Always positive. Think positive. Di ba? Ganon din yung na-experience nitong teacher. Yumaman na. Nagtinda siya ng gold online selling. So sabi niya, biggest challenge ko po talaga sa online, you can always zoom in. So mga nagmumuka siyang sobrang laki, kailangan namin sabihin sa kanila that this is the estimated gram. Kailangan nyo maintindihan na kapag mura lang, mababa lang yung gram niya, manipis lang din siya, paliwanag ni Madam Ayam. Naglipa na rin ang mga scammer kaya hiling niya sa mga mamimili na magpakita ng kanilang mga unboxing video. Paalala ni Madam Ayam sa mga bibili ng gintong alahas, humanap ng mapagkakatiwalaang seller. Dapat may physical store na pwedeng puntahan ng customer. Dapat may code at stamp checking sa mismong alahas. At dapat may kasamang resibo ang nabiling alahas. Kita ninyo, may pwesto na siya. May physical store na siya. So, magkahalahas, yung sideline niya ni Madam Ayam, yun na yung kinarir niya. Siguro nagtuturo pa rin siya. Mga kababayan, outside ng oras niya sa pagtuturo, nag-live selling siya sa gabi siguro. So, para-paraan lang po para umangat sa buhay. Kaya, kung nagugutom ka, itong mga nagugutom, hindi ka kasi gumawa, hindi kayo gumawa ng paraan, hindi kayo nag-isip, ayaw ninyong magpagal para gumanda yung buhay, para makakain kayo. Kasalanan ninyo yan. Huwag ninyong isinisisi sa gobyerno. Kasi, sabi sa Bible, yung langgam, wala mang gobyerno, walang pangulo, hindi man magutom, kumakain sila palagi. Masipag Masipag maghakot ng pagkain. Di ba? So sabi dito, dahil sa gold live selling, nakapagpundar na si Madam Ayam ng ilang investment at nakapagbigay ng trabaho sa iba na karamihan ay working students. Tuloy-tuloy ang kanilang live selling, kaya mayigit 1,000 piraso ng alahas ang kanilang naibibenta online kada araw at kumikita ng 6 to 7 digits kada buwan. So, mula sa pagiging teacher na empleyado siya, di ba? Empleyado ng DepEd, empleyado ng gobyerno. Ang ginawa niya, yung spare time niya, nagnegosyante siya. Huwag mahiya magbenta-benta. Tama po. Ako nagbibinta-binta, hindi ako nahihiya. Kasi lahat ng trabaho ito, marangal na trabaho. Hindi man yung aking katawan, yung aking binibenta.
Wala nang bibili sa katawan. Sa katawan mo, Mr. Maravillas, walang bibili niyan. Hindi yung aking katawan, sasabihin ko pa rin, yung aking binibenta. Kaya marangal. Di ba? Huwag mahiya. Dati nahiya ako na magbinta-binta. Nabago yung mindset ko kasi nag-seminar ako. Binago ang aking mindset. Mindset na ng rich mindset. Palitan ninyo ng rich mindset, yung poor mindset. Kung gusto ninyong umangat sa buhay. Yan po ang key. Yan man lang po, napahaba yung ating kwentuhan. Kung hindi pa kayo mga kababayan nakapag-subscribe dito sa ating channel, click subscribe ninyo. Life with Dan TM. Tandaan po ninyo, ulitin ko yung sinabi kanina. Lagi ninyong tatandaan. You become what you believe. Pag naniwala kayo, mangyayari yon sa inyo. Pag naniwala kayong aangat kayo sa buhay, mangyayari yon sa inyo. Pero pag naniwala kayong wala nang pag-asa ang buhay, wala talagang pag-asa kasi surrender ka na. Sa isip mo pa lang, quit ka na. Sumusurrender ka na. Di ba may kasabihan tayo? A quitter never wins. A winner never quit. Or winners never quit. Yan ang matandang kasabihan. Dapat ma-adapt ninyo yung mindset ng isang winner, hindi loser. Tama ba? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.